Tapos yung mga pamilya naman na na merong ganyan na pinagdadaanan yung inyong kamag-anak, huwag niyong i-invalidate. Pag humingi na ng tulong sa'yo, 'di ba? Huwag mong sabihing nag-iinarte lang 'yan. Kasi True. hindi nag-iinarte. Merong pinagdadaanan, 'di ba? Tapos maging sensitive tayo sa ating mga kamag-anak. May nagsabi sa akin na kapag hindi na raw siya concerned sa kanyang hygiene, medyo may problema na 'yon. Kasi ibig sabihin hindi ka na naliligo, hindi ka na Parang pag-depressed ka, pag-depressed ka. Okay. So maging sensitive doon sa actions ng kamag-anak mo. Meron ba siyang ginagawa na parang unusual na hindi niya ginagawa? Na dapat ginagawa niya. Hindi na ba naliligo? 'Di ba? Hindi na ba nagbibihis ng maayos? Lagi bang irritable? Lagi bang natutulog? Just be sensitive. Kasi baka may pinagdadaanan sila tas hindi lang natin nare-realize na it's their cry for help. Tapos hindi tayo nagre-respond. Mga unsung cries. Oo, minsan ganun yun eh. Tsaka hindi niya rin kasi alam eh. Oo. So hindi niya naaayos. Yun. Minsan sobra tayong busy. 'Di ba? Ang bilis ng buhay ngayon. Oo, tapos nati-take for granted natin yung mga kamag-anak natin, 'di ba? Pero kailangan yun, importante yung kausapin. Communication.